Ang kwento ay nagaganap sa kabisera ng Timog Korea. Dalawang lalaking tamad ang palihim na nagbukas ng isang lalagyan ng mga gamit na puno ng maraming alahas at hiyas, habang sila ay nasa sabik sa kanilang natuklasan. Biglang lumabas ang isang pusa mula sa lalagyan, bago pa man makapag-react si Wani. Sinunggaban siya ng pusa, na nag-iwan ng gallows sa kanyang leeg gamit ang matutulis nitong kuko. Sa una, hindi pinansin ni Wani ang sugat at nagpatuloy sa paghahanap sa kahon ng mga gintong relo. Gayunpaman, habang unti-unting kumakalat ang virus sa katawan ni Wani, nagsimula siyang mawala ng malay. Sinubukan ng kanyang kasama na tawagin si Wani para sumakay sa kotse. Ngunit lalo lamang nitong pinasisigla ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Kinabukasan, nagising si Wani sa tabi ng ilog Han, na ngayon ay nasa estado ng kalahating tao, kalahating zombie, dala ang natitira niyang likas na ugali. Unti-unting humakbang si Wani patungo sa sentro ng Jiangnan, di nagtagal ay lumitaw ang isang lalaking kumakain ng hilaw na baboy sa mga abalang kalye, at ang lalaking ito ay walang iba kundi ang kalahating tao, kalahating zombie na si Wani. Isang grupo ng mga nanood ang naglabas ng kanilang mga telepono para i-record ang eksena, walang kamalay-malay sa paparating na panganib. Habang dumarami ang mga tao, si Wani, na takot, ay sumingit sa karamihan at tumakbo palayo. Habang nasa daan, nakasalubong niya ang isang manggagawa sa paghahatid ng tubig. Sinundan ni Wani ang truck ng manggagawa papunta sa isang gusali. Matapos samantalahin ang pagkakataon ng hindi nakikinig ang manggagawa sa paghahatid ng tubig, biglang kinagat ni Wani ang kanyang leeg mula sa likuran. Nang malasahan niya ang dugo ng tao, si Wani ay ganap ng naging isang zombie. Malapit nang magsimula ang isang kakilakilabot na massacre, at mabilis na kumalat ang virus ng zombie sa buong gusali. Ang mga nakagat ni Wani ay naging mga zombie, si Mad Amon, na naniningil ng upa. Sa gusali, ay sumikop sa isang eksena at inutusan ang kanyang mga security guard na pigilan ito. Ngunit sa harap ng napakaraming uhaw sa dugo at brutal na mga zombie, ang mga security guard ay idinikit sa lupa ng mga zombie pagpasok nila, nang makitang wala na sa kontrol ang sitwasyon. Direktang tinawag ni Mad Amon ang mga security guard sa ibaba para isara ang lahat ng pinto gamit ang kanyang walkie-talkie. Gusto ni Mad Amon na takpan ang nangyayari sa gusali. Pagkasara pa lang ng security guard sa mga pinto sa ibaba, isang grupo ng mga zombie ang sumulpot sa likuran niya, at bago pa siya makahingi ng tulong, sinugod na siya ng mga zombie sa lupa. Sa kabilang panig, hinahabol ng mga zombie sina Mad Amon at ang iba pa, habang nadadaanan nila ang isang maikling video office. Napagpasyahan nilang magtago sa loob. Si Wang Ji ang may-ari ng opisina na ito. Pagpasok pa lang, nakita na ni Mad Amon si Wani sa screen. Takot na takot si Mad Amon at sinabi sa lahat na ang taong ito ang nagwawala, nangangagat ng mga tao sa mall. Habang sinusubukan pa rin ng lahat na intindihin ang sitwasyon, si Wang Ji naman ay labis na nasa sabik. Ito ang perpektong pagkakataon para makuhanan niya ng kakaibang footage. Naisip ni Wang Ji na kung makunan niya ng video ang lahat ng pagkagat sa kanyang mga halimaw sa mall, magiging isang sensasyon ito. Pinangunahan ni Wang Ji ang lahat habang nagmamadaling lumabas. Hindi alam na ang security guard na pumasok kasama si Mad Amon ay nakagat na ng isang zombie. Maingat na tinahak ng grupo ang hagdanan patungo sa sahig na puno ng mga zombie. Sa labas, may mga kumakagat na zombie sa lahat ng dako. Nang makita ito, labis na nagulat ang grupo. Kinuha ni Wang Ji ang kanyang telepono, handa nang mag-film, ngunit biglang lumitaw ang isang zombie sa harap niya. Ang mga screen ay nakaakit ng mas maraming zombie, at nagsimula silang lumapit sa kanila. Mabuti na lang at sinipa ni Hai Anso ang zombie sa harap niya at isinara ang pinto sa oras na makatakas ang mga tao. Dali-dali silang tumakbo pataas. Gusto sanang gamitin ni Min Jong ang kanyang telepono para humingi ng tulong, ngunit ang inaalala lang ni Wang Ji ay ang pagkuha ng footage para sa kanyang video. Habang nagtatalo sila, lumitaw ang zombie na si Wang Ji sa harap nila, sumugod si Hai Anso. Nang walang iniisip, bagamat nagsanay pa rin si Hai Anso ng martial arts, ang kanyang mga regular na pag-atake ay hindi epektibo laban sa zombie na si Wang Ji. Di nagtagal, itinapon ni Wang Ji si Hai Anso. Pagkatapos, itinulak ni Wang Ji ang isa sa kanyang mga empleyado patungo sa zombie na si Wang Ji, isinakripisyo ito upang bigyan ng oras ang iba na makatakas. Mabilis silang tumakbo pabalik sa opisina. Patuloy na nag-film si Sleonji sa pamamagitan ng salamin na bintana.
Sinubukan ni Min Jong na humingi ng tulong gamit ang kanyang telepono, ngunit tinanggal ito ni Madam sa sahig. Ayaw ni Madam na malaman ang insidente upang mapanatili ang reputasyon ng gusali, habang si Madam ay hindi nagreklamo. Biglang natakot sina Hyan-suk at ang iba pa. Sumugod si Hyan-suk at nakipaglaban sa zombie. Ngunit ang zombie ay parang isang dance master, na may lahat ng uri ng mahihirap na galaw. Habang nakikipaglaban si Hyan-suk sa zombie, nanalo ang zombie at muling dumating. Dahil sa takot, ginamit ni Wang Ji si Min Jong bilang panangga. Ang gusali ay puno na ngayon ng mga zombie, naghahanap ng biktima sa bawat sulok. Dinala ni Hyan-suk si Min Jong sa isang bodega upang magtago, napagtanto na hindi sila maaaring manatiling nakatago magpakailanman. Kailangan nila ng paraan upang makatakas. Tumingin-tingin si Hyan-suk sa paligid at nakakita ng radyo sa isang istante, at nakaisip siya ng paraan para makalabas. Sinabit muna ni Hyan-suk ang radyo sa ere gamit ang lubid at saka nagpatugtog ng isang kanta. Lahat ng zombie ay naakit sila rito at maging ang mga patay na zombie ay bumangon mula sa lupa. Habang karamihan sa mga zombie ay nabighani sa musika, hinayla ni Hyan-suk si Min Jong at tumakbo patungo sa opisina, ngunit hindi pa sila nakakalayo nang makasalubong nila ang isang zombie. Mabilis na nakipag-away si Hyan-suk sa mga zombie. Tutulong sana si Min Jong nang lumitaw sa likuran niya ang isang baseball batman sa Ji na naging zombie. Patuloy na hinahawakan ni Wang Ji ang braso ni Min Jong. Sa sandaling yon, biglang naalala ni Min Jong ang teknik sa pakikipaglaban na itinuro sa kanya ni Hyan-suk. Matapos patayin si Anji, tinulungan ni Min Jong si Hyan-suk na patayin ang zombie na pumipigil sa kanya. Pagkatapos ay nagtungo sila sa opisina, ngunit nang hihingi na sana sila ng tulong, napagtanto nilang walang signal sa kanilang mga telepono. At maging ang landline ay hindi gumagana. Dahil alam nilang hindi na opsyon ang paghihintay ng pagsagip, nagpasya si Hyan-suk na kailangan nilang maghanap ng paraan para makatakas ng mag-isa. Ngayong puno na ng mga uhaw sa dugo at malulupit na zombie ang mall, tanging ang magagawa na lang nila ay makipaglaban habang naghahanap ng labasan. Sa wakas ay nagawa nilang maalis ang mga zombie sa kanilang likuran gamit ang kanilang koordinasyon at kakayahang umangkop sa pagpoposisyon. Sa simula ay plinano ni Hyan-suk na pumunta sa basement sa pamamagitan ng hagdanan upang maghanap ng labasan, ngunit narinig nila ang mga zombie na papalapit, kaya bumalik sila sa pangunahing bulwagan ng ground floor. Paglabas nila, napansin sila ng mga zombie sa labas. Upang protektahan si Min Jong, ikinulong siya ni Hyan-suk sa loob ng kotse habang sinusubukan niyang aliwin ang mga zombie gamit ang baseball bat. Gayunpaman, habang dumarami ang mga zombie, napalibutan ang kotse. Sa isang sandali ng pagkataranta, hindi sinasadyang binuksan ni Min Jong ang musika ng kotse, na umakit sa lahat ng mga zombie sa mall patungo sa kanila. Si Hyan-suk, na nakikipaglaban sa labas, ay naduraj din ng mga zombie. Nang malapit ng kainin ng mga zombie si Hyan-suk, lumabas si Min Jong mula sa kotse na may dalang pamatay sunog. Nang maamoy ng mga zombie ang pamatay sunog, tumakbo sila palayo na parang mga daga patungo sa mga pusa. Nailigtas ni Min Jong si Hyan-suk mula sa mga zombie. Nagtungo sina Hyan-suk at Min Jong sa underground parking lot. Laking gulat nila nang makita nilang muli si Zombie Wani. Bagamat malakas ang pangangatawan ng Zombie Wani, hindi ito kasing flexible ng isang buhay na tao. Matagumpay na pinagtulungan ni Hyan-suk at Min Jong na itulak si Wani sa lupa. Humakbang paarap si Hyan-suk, itinaas ang kanyang baseball bat at sinuntok ang zombie na si Wani. Sa wakas, napatay niya ito. Bago pa man sila makahinga, biglang gumapang palabas ang zombie na si Mad-amon mula sa isang sulok, sa pagtatangkang iligtas si Min Jong. Aksidenteng nakagat si Hyan-suk ng zombie na si Mad-amon. Sa galit, mabilis na pinabagsak ni Min Jong ang zombie na si Mad-amon gamit ang baseball bat. Alam ni Hyan-suk na nakagat, na wala na siyang masyadong oras kaya agad niyang sinabi ang nakatago sa kanyang puso. Pagkatapos magpaalam, hinimok ni Hyan-suk si Min Jong na umalis agad mula roon. Ngunit, nang makahakbang sina Hyan-suk at Min Jong ng ilang hakbang, nanigas sila sa kinatatayuan nang mahulog ang isang pares ng mga peking ngipin mula sa pantalon ni Hyan-suk. Lumabas na hindi kinagat ni Mad-amon si Hyan-suk, at maging ang mga medyas sa paa ni Hyan-suk ay walang butas. Naging medyo awkward ang sitwasyon. Sa huli, nagawa ni Hyan-suk na akayin si Min Jong na makatakas mula sa gusali.
Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman na hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis. Biglang naupo si Wani, na nakahiga sa lupa. Ito ang pinakabagong pelikulang Koreano na ipinalabas noong 2023. Gangnam Zombie, kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mong panoorin ang orihinal na pelikula.